Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagpasya si Yu-Woon at ang grupo nito na magtungo sa Demon Dragon Palm Clan upang wasakin ang balanse pagdating sa kapangyarihan ng mga clan sa loob ng Heavenly Demonic Cult. Sa hilagang kanluran ng Heavenly Demonic Cult, Demon Dragon Palm Clan's Manor, sa opisina ng Elder, ay kumakatok ang tagasunod nito at may nais na iparating sa kanya. Nagulat naman ito nang malaman na ang Vice Lord na si Cheon Yu-Woon ay nais itong makita siya. Kaya naman ay agad nitong sinabi na tawagin ang kanyang general at sabihin dito na maghanda upang salubungin ang kanyang bisita sa Clan Hall, at sinabi na sabihin dito na agad kumilos at huwag nang mag-aksaya ng oras para sa gagawing preparasyon, na agad naman nitong sinunod. Habang naglalakad ang mga ito, ay ibinida ni Moonju na ito ay ang kanilang Demon Dragon Palm Clan's Garden. Namamangha naman dito si Haeobong. Sabi nito na hindi siya eksperto pagdating sa mga halaman ngunit ang mga ito ay talagang napakaganda. Sabi naman dito ni Moonju na ang libangan ng kanyang lolo ay ang paghahalaman. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang lolo at agad na binati sila Yu-Woon. Sabi nito na siya ang 8th Council Elder, at ikinagagalak niyang makita ang Vice Lord sa pagdalaw sa kanya. Agad naman binati din ito ng ating bida. Ngunit napansin naman nito ang kanyang apo na si Moonju, sa isip nito na kung bakit gumagamit pa din ito ng maskara. Matapos ay hindi na niya ito pinansin at sinabi kay Yu-Woon na hayaan niya itong personal siyang masamahan sa kanilang guest area. Sabi naman dito ni Yu-Woon na sana ay hindi na ito nag-abala pa dahil maari naman itong magpadala ng kanyang utusan. Nang bigla namang tinawag ang atensyon nito ng isa niyang utusan at may nais na ibalita sa Council Elder, kaya naman ay napatanong ito na kung ano ang dahilan ng kanyang pagmamadali. Sinabi nito na ang 3rd at 4th Council Elder kasama ang Young Master Chun Mukiam, ay nagnanais siyang makita, at ang mga ito ay naghahantay na sa labas ng kanilang mansion. Nagulat naman dito ang Council Elder sa narinig mula sa kanyang utusan. Kaya naman ay sinabi ni Yu-Woon dito na ayos lamang sila, at gawin ito ang kung saan siya mas makokomportable. Nagpasalamat naman ito sa sinabi ng ating bida sa kanya, kaya naman ay inutusan niya ang kanyang utusan na dalhin ang mga ito sa kabilang building, at nais niya munang kausapin ang Vice Lord, matapos ay sinunod naman ito ng kanyang utusan. Matapos ay ipinagpatuloy na ng mga ito ang kanilang pag-uusap, sabi ni Yu-Woon na ang lugar ng Council Elder ay talagang maganda. At hindi lamang sabi-sabi ang mga balita patungkol sa angking galing ng Council Elder Moon pagdating sa paghahalaman, sabi naman nito na ito ay isa lamang sa kanyang mga libangan. Matapos ay sinabi nito sa ating bida na ngayon ay umpisahan na nila ang kanilang pag-uusap kasabay ng pagkain na kanyang ipinahanda. Sa isip naman ni Haeobong na sa tuwing may bibisitahin silang Elder's Mansion ay laging may hindi magandang nangyayari at sa tingin niya ay hindi mangyayari yun dito. Ngunit ang sabi sa kanila ng Elder na mayroon itong apo na babae, at sabi din ni Moonju sa kanila ay may kambal ito, at ang ikinakabahala nito ay ang mapuwersa na naman si Yu-Woon na maipakasal sa kanyang apo, gaya ng nangyari noong dumalaw sila sa 9th Council Elder. Ngunit nang sisimula na nila ang kanilang pag-uusap, ay pinagbabawalan ng kanyang utusan ang pagpunta ng mga Council Elder sa lugar nila Yu-Woon. Ngunit sinabihan lamang niya ito na umalis dahil ang kanilang pakay ay importante. Napansin naman ng Council Elder ang kaguluhang nangyayari sa malapit, at nakita niya ang paparating na si 4th Council Elder na mula sa Loyal Clan, na si Jagam-gyeong, at ang 3rd Council Elder na mula sa Blade Clan, na si Butcheryong, at kasama din ang kanilang kandidato para sa pagiging Vice Lord, na si Chun Mukiam. Nakaramdam naman ng pambabastos dito si Yu-Woon. Agad naman siyang sinabihan ng 8th Council Elder na pagpasensyahan muna ng Vice Lord ang kanilang pagdating at pang-iistorbo. Agad naman lumapit dito ang 8th Council Elder at binati ang mga ito, matapos ay sinabi niya na nag-usap na ang mga ito at sinabihan sila na maghintay lamang dahil mayroon itong inaasikasong bisita, at anong lakas ng loob ng mga ito upang mambastos. Sabi naman dito ng 4th Council Elder na narinig nila na ang bisita nito ay ang kanilang Vice Lord, kaya naman ay nagtungo ang mga ito dito upang batiin ito bilang isang Council Elders, kaya naman ay sinabi nito na kung maari ba nilang batiin muna ito, na agad namang sinang-ayunan ng 8th Council Elder. Nang makalapit ay bumati ang dalawa sa ating bida,
tinitigan naman ni Yoo-won ng masama ang young master ng Loyal Clan, agad naman itong nakita ang matalim na titig sa kanya. Napaisip na lang ito at sinabi na hindi niya inaasahan na gagawin niya ang magbigay galang sa isang bastardo. Matapos ay nagbigay na din ito ng kanyang pagbati sa Vice Lord. Matapos ay napatanong ang isang Council Elder sa 8th Council Elder na mukhang may gusto din yatang hilingin ng Vice Lord sa kanya, sumagot naman ito na may pag-uusapan lamang sila. Sabi naman ng 3rd Council Elder na naiintindihan niya na ang sitwasyon dito, at nagpunta sila dahil nais din nilang malaman ang magiging reaksyon ng Vice Lord patungkol dito. Nagtataka naman ang 8th Council Elder sa mga ipinapahiwatig nito sa kanya. Kaya naman ay sinabi ng 3rd Council Elder na ano ba ang mali sa Council Elder, at mukhang nakakalimot na yata ito, dahil nagpadala ang mga ito ng mensahe gamit ang isang ibon noong isang araw sa kanya. Sinabi naman nito sa kanila na ang patungkol sa bagay na iyon ay hindi niya nakalimutan, kaya naman ay tinanong niya ang 8th Council Elder na ang ibig sabihin ba ng nagaganap ngayon ay pagpapahiwatig ng kawalan ng interes sa nais nila sa kanya, at ito ay patungkol sa sinabi nito sa pakikipagkita ng young master Chien Mokum sa kanyang apo na babae. Sa isip nito na sa sitwasyon na iyon ay hindi siya maaring tumanggi ng biglaan, kaya naman ay sinabi nito na ikokonsidera nito ang nais nila, ngunit hindi nito inasahan na mali ang pagkakaintindi ng mga ito sa kanyang sinabi. Tinawag naman ni Yoo-won ang 8th Council Elder, at sinabi nito na bago niya ikonsidera ang patungkol sa kasal ay hindi ba maganda na alamin ang opinyon ng dalawang masasangkot sa kasunduan. Matapos itong marinig ng Council Elder ay tumawa ito at sinabi na nirerespeto nito ang magiging desisyon ng kanyang apo sa bagay na iyon. Sa isip naman ng 3rd Council Elder na mukhang mahihirapan sila dahil hindi pa ito sumasang-ayon sa kasal na nais nila, at napaka-imposible na matanggihan ng babae ang pagpapakasal sa anak ng Lord, kahit na ano pa ang sabihin na opinyon ng doktor sa mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Agad namang tumayo si Moonju, sa isip naman ng young master Chien Mokum na bakit kaya lumalapit sa kanila si Moonju. Nang inalis naman nito ang kanyang maskara, ay natigilan ang mga ito sa kanilang mga nakita, dahil ang Moonju na nakikita nila ay isang babae. Maging sila Baekgi ay nagtataka din sa kanilang nakita at napapatanong kung paano ito nangyari, matapos ay agad naman na nagpakilala ito sa mga Council Elder sa kanyang harapan, at binati sila. Hanggang ngayon ay hindi pa din makapaniwala si Baekgi, dahil ang Moonju pala na kilala nila ay isang babae. Di naman maipaliwanag ang nararamdaman ni Hyeobong, at naiinis dahil sa kanyang mga naging karanasan na kasama si Moonju sa Demonic Academy sa iisang kwarto lamang. Naiinis naman sa nangyayari ang young master Mokum dahil upang magawang makuha ito sa kanilang grupo sa Demonic Academy ay tinakot niya ito at sinaktan. Masaya namang sinabi ng 3rd Council Elder na hindi nito inakala na ang kanyang apo na babae ay itinago ang kanyang kagandahan sa panlalaking itsura, at gagawin din niya ang parehas na aksyon kung sakali na may apo din itong sobrang ganda. Sabi naman ng 4th Council Elder na napakaswerte ng young master, dahil may papakasal ito sa isang magandang babae. Sabi naman ni Moonju na ngayon na nakikita niya ang young master Mokum, ay may naaalala ito, dahil habang nasa loob sila ng Demonic Academy ay may sinabi ito sa kanya. Masaya namang sinabi ng 4th Council Elder na nagkakilala na pala ang dalawa, pinigilan naman ito ng young master. Sabi ni Moonju, na sinabihan siya nito na kapag nagpatuloy ito sa kanyang ginagawang pagtanggi ay buburahin nito ang pangalang Dark Dragon Palm Clan kapag siya ang naging matagumpay na maging Vice Lord, at masaya siya dahil hindi ito nagtagumpay kaya ang kanilang clan ay ligtas na mula sa kamay nito. Nang marinig ito ng 8th Council Elder ay nagpakawala ito ng malakas na aura sa paligid dahil sa matinding galit, at tinatanong kung totoo ba na ang sinabi nito ay buburahin niya ang buong Demon Dragon Palm Clan. Agad naman itong pinakalma ng 3rd Council Elder at sinabi na dahil bata pa ito ay normal lamang na may mga magawa itong mga pagkakamali, ngunit ang 4th Council Elder naman ay galit na nagtanong sa 8th Council Elder na kung nais ba nitong makipaglaban sa ganitong kadahilanan, at matapang naman din niyang sinagot na kung nais nitong makipaglaban ay wala na siyang magiging dahilan pa para umatras, matapos ay parehas na nagpalabas ang dalawa ng malalakas na enerhiya na bumalot sa buong lugar.
Agad naman silang inawat ng Third Council Elder, at sinabi na walang dahilan upang maglaban ang dalawa kaya naman ay itabi ng mga ito ang kanilang mga galit. Sabi nito na hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng 8th Council Elder dahil ang mga salita ng Young Master sa loob ng Demonic Academy ay wala namang kapangyarihan dahil isa lamang itong estudyante. Dagdag pa nito na mayroon bang mga clan ang may kakayahan na makipaglaban sa lakas na mayroon ng isang Dark Dragon Palm ng ganun lamang kadali, dahil dito ay napakalma ang 8th Council Elder. Sabi nito na ayon sa kanyang narinig ay ang Council Elder Moon Yun ay naghahanap ng isang magaling na doktor ng matagal na panahon. Sa isip nito na hindi niya plano itong gamitin ngayon dahil alam nito na balang araw ay magagamit niya ang isang ito. Matapos ay sinabi nito na kapag pinakasalan ng kanyang apo ang Young Master, ay ihahandog nito ang isang regalo para sa 8th Council Elder na mula sa kanya. Nabigla naman ito sa kanyang nakita, dagdag pa nito na gamit ang Jade Medallion na ito ay maaari niyang makita ang Divine Doctor na hinahanap niya, at hindi ito tumatalikod sa kanyang mga salitang banibitawan. Kaya naman ay napapatanong ang 8th Council Elder na kung nais ba talaga niyang ibigay ang napakahalagang regalo para sa kanya. Sabi nito na hindi niya pa nasasabi ito ngunit ang mga Council Elder ng 4 na main clan ay nagdesisyon na gawing opisyal na tagapagmana si Qian Mukom. Dahil dito ay napapaisip siya, at napapatanong kung nais ba ng mga Council Elder ng 4 na main clan na gawing opisyal na tagapagmana ang Young Master Qian Mukom. Ngunit ang kanyang apo ay nagpahayag na ng pagsuporta kay Qian Yuwun. Ngunit, ang kanyang isang apo ay ipinanganak ng may karamdaman sa utak at tanging ang Jade Medallion lamang ang kanyang kasagutan, dahil dito ay naguguluhan siya sa kanyang magiging desisyon. Sa isip naman ng Third Council Elder na ang Vice Lord na si Qian Yuwun ay tunay ngang nakuha nito ang katapatan ng 8th Council Elder, ngunit ang maibibigay nito sa kanya ay kung ano ang mas kailangan niya ng matagal ng panahon, kaya naman ay ano naman kaya ang magagawa pa nito, at sa umpisa pa lang ay ang mananalo ay matagal nang napagdesisyonan. Matapos ay agad niyang tinanong ang 8th Council Elder na kung pumapayag na ba itong maipakasal ang kanilang Young Master Mukom sa kanyang apo. Di naman siya dito makasagot sa tinatanong sa kanya ng Third Council Elder. Nang bigla namang hinawakan ni Moonju ang kamay ni Yuwun, at sinabi na babae na siya ng kanilang Vice Lord Qian Yuwun, sa nangyari ay gulat naman dito ang ating bida. Maging sila Baekgi at Heobong ay di rin makapaniwala, maging ang mga Council Elder ay nagulat din sa biglaang sinabing ito ni Moonju sa kanila. Agad namang humingi ng pasensya si Moonju gamit ang sound telepathy kay Yuwun at sinabi na ito lamang ang naiisip niyang magawa sa sitwasyon niya ngayon. Sa isip naman ni Yuwun na may dahilan pala ang sinabi niyang ito dahil akala niya ay seryoso talaga si Moonju sa pagkakasabi nito sa kanya. Sa nangyayari ay nagagalit naman dito ang Young Master at upang mas lalo pang menace ito ay mas idinikit ni Yuwun ang babae sa kanya. Sa isip nito na ang bastardong si Yuwun ay palagi na lang na inaagaw ang dapat na sa kanya, matapos ay tinuwanan lamang siya ng ating bida, kaya naman ay lalo itong nag-apoy sa galit at napapasabi na paanong nagagawa nito ang tawanan siya. Ngunit agad namang sumugod dito ang 10th Council Elder yon, at tinutukan ang Young Master ng kanyang espada. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang 4th Council Elder at napasabi na anong lakas ng isang hamak na gwardya lamang na itutok nito ang kanyang espada sa leeg ng Young Master. Sumagot naman siya at sinabi na mayroong malakas na killing intent ang Young Master sa kanyang pinuno na si Qian Yuwun. Nagpadala naman ito ng sound telepathy sa Young Master at sinabihan siya na pinaalalahanan niya na ito na huwag magpadalos-dalos. Sa isip nito na si Qian Mukom na lamang ang natitirang kamag-anak ng Lord na kumpleto pa ang katawan at maaring magmana ng trono, kaya kailangan niyang mapahinto ito bago pa mauwi sa hindi maganda. Nagalit naman dito ang Young Master at tinanong ang 10th Council Elder na nagpapanggap na gwardya ni Yuwun kung anong lakas ng loob nito na utusan siya ng isang hamak lamang na gwardya. Kaya naman ay agad nitong inatake ang espadang nakatutok sa kanya, ngunit nagulat naman ito nang hindi man lang natinag ang espadang nakatutok sa kanya. Sa nangyari ay gulat na gulat ito, at paanong naging posible na ang espada ng gwardiyang ito ay hindi man lang nagalaw sa ginawa niya, at napapatanong kung sino naman kaya ang babae na ito. Ang hula ni Qian Yuwun ay tama, ang 4 na main clan ay hindi naiisip ang magkampihan sa isa't isa.
ngunit dahil sa naging Vice Lord na ito at magawang paslangin ang malakas na mandirigma ng demonic cult at First Council Elder sa harapan mismo ng Lord, ay naramdaman nila na ang kalabanan si Qian Yuwon ay hindi magiging madali, kaya naman ay binigyan sila ng pag-asa ng Lord. Pag-asa na kung sakali ay ang posisyon sa Vice Lord ay maaring magiba, at kung ay poproklama ng mga ito si Qian Mukum bilang kanilang tagapagmana, ay ibig sabihin lamang nito na nais nilang maging Vice Lord ito, at siya na lamang ang tanging natitirang kandidato na kumpleto pa ang parte ng katawan. Matapos ay sinigawan niya ang tumatayong gwardya ni Yuwon kung ano ba ang ginagawa nito. Kinakabahan naman dito ang Third Council Elder at napapaisip na nagawang paslangin ni Qian Yuwon ang First Council Elder dahil sa pag-atake nito sa kanya kahit na nasa harapan sila ng Lord. Kaya naman ay agad na lumuhad ang dalawang Council Elder kay Yuwon at sinabi na naiintindihan ng mga ito na galit ito sa nangyari ngunit kapatid pa din naman niya ang may sala ngunit sa ibang nanay, at humihingi ito ng kanyang kapatawaran sa pagkakamaling ginawa nito. Ngunit sinagot lamang sila ni Yuwon na bakit naman niya gagawin ang ganong kahangalan, at iniutos na paslangin ang Young Master. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang dalawang Council Elder, agad namang sumang-ayon dito ang kanyang gwardya. Ngunit bago ito ay agad na sumugod dito ang Third Council Elder upang pigilan ang gagawing pagpaslang dito, na matagumpay naman niyang nagawa na mas alag ito. Matapos ay napalayo ang dalawa sa lakas ng nagtamang pag-atake dito, ngunit agad ulit na umatake ang gwardya ni Yuwon upang sundin ang inuutos sa kanya na pagpaslang, nakita naman agad ito ng Council Elder, kaya naman ay agad itong hamarang upang pahintuan siya. Nginitian naman ito ng gwardya ni Yuwon, agad din naman itong sumugod sa Council Elder na hamarang, at sa ginawa niyang ito ay napasalag na lang ang Third Council Elder. Nag-umpisa nang ang magsabayan ng dalawa ng kanilang mga pag-atake, sa nagaganap na labanan ng dalawa, ay nagtataka naman ito na kung bakit ang isang hamak na gwardya lamang ay nagtataglay ng ganitong lakas, at anong mayroon sa babae na ito upang magawang masabayan ang atake niya na isang Council Elder. Nang tinawag naman ito bigla ni Yuwon, sa gulat ay agad naman itong napalingon sa kinaroroonan ng ating bida, ngunit pagtingin ng Council Elder ay nakita niya si Yuwon habang nakatutok ang kanyang espada sa leeg ng Young Master. Sabi dito ng ating bida na mukhang walang respeto ang Council Elder sa kanyang ipinag-uutos, nang bigla naman na inatake nito ang Young Master upang agad ng paslangin, sa nangyari ay agad namang napasigaw ito at sinasabi na huminto na ang Vice Lord sa kanyang gagawin dahil sumusuko na sila sa gusto nilang kasal sa apo ng 8th Council Elder. Sa nangyari ay napahinto naman dito si Yuwon, dagdag pa ng Third Council Elder na kung gusto pa nito ng kahit na ano mula sa kanila ay handa silang ihandog ito sa Vice Lord ng demonic cult, huminto lamang ito at bitawan na ang kanyang espada. Kaya naman ay agad na sinabi ni Yuwon sa mga ito na kung ganun ay ibigay nito ang Jade Medallion sa kanya na nagpapahintulot upang makita ang Divine Doctor. Nanas naman dito ang Council Elder, at gaya nga ng inaasahan niya, at wala itong kahit na anong pagpipilian pa sa ngayon, ang prioridad nila ay ang mabuhay ang Young Master anuman ang mangyari, kaya naman ay agad din niya itong iniabot sa ating bida at sinabi na sana ay maawa ito sa kanila. Sabi dito ni Yuwon na parang isa itong politika, na kinakailangan na alamin ang gusto ng target, at kapag nakuha mo na ang nais nito ay iaabot mo ito sa target, upang makuha ang kaparehas na kapalit. Nagtataka naman ito sa kanyang mga naririnig sa sinasabi ni Yuwon. Bago ito ay nang inialok ng Third Council Elder ang Jade Medallion sa 8th Council Elder, ay pinapakinggan ni Yuwon ang usapan ng dalawang Council Elder gamit ang mga ipinapadala nilang sound telepathy sa isa't isa. Ngunit sabi ni Yuwon na ang Jade Medallion ay hindi pa sapat sa kalapastangan ng ginawa nila. Nagtataka naman dito ang Third Council Elder dahil ang ibinigay niya ay sobra-sobra ng kawalan para sa kanila. Nang bigla namang inatake ni Yuwon ang Young Master na si Qian Mukum, upang magawang maputol ang isang bahagi ng braso nito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.